Alleluia, alleluia. The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out to the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Jesus Christ. All right. Manglingkod. Nanglingkod na day mo. Intindihan niyo yung manglingkod, bro? Ang lingkod kasi sa Manila, nagsiserve. Ang lingkod sa Cebu, walang ginagawa. Nakaupo lang. Talo yung mga taga Cebu. By the way, just a short gospel reflection because I've prepared something. It's a continuation of last Wednesday, but it's a deepening on some part in the Old Testament. No, just short gospel reflection. Kung tatanungin kayo, familiar ba kayo sa gospel reading natin ngayon? Familiar tayo kasi most of us are churchgoers. And not only churchgoers, we are used to listening to a lot of talks. Lagi tayong nakikinig sa mga seminars, umaattend tayo. So, it's part of our veins. Itong gospel na ito, naging kini na tuloy. Itong gospel na ito, it's part of our veins. Talagang nananalaytay na sa dugo natin pag sinabi mong Gospel of Matthew chapter 13 verses 1 to 9 or similar, yung pinaka-familiar ginagamit sa LSS, yung Mark chapter 4, di ba? It's a parable of the seed and the sower. Pag narinig mo yan, alam ko yan. I know that gospel passage. Ngayon, habang binabasa natin to, marami ditong types of soil, di ba? Ano-ano yung mga soils na nandyan? Merong tabunok, merong talisay, merong ding pardo. Lugar kasi yan sa Cebu, yung tabunok. Merong di ba? Path. Merong thorns, merong mga thorny, merong rocky, yung bakser. At saka meron ding rich soil, mayaman. The rich soil meaning fertile or matabang lupa. Maraming tanim ang pwedeng mabuhay. Okay? Nung narinig nyo yang mga different types of soils na yan, tanong ko sa inyo, anong unang pumasok sa isip nyo? Alin kayo dyan? Honestly, when I was teens ba, 15, 16, something like that, naging conscious ako about this gospel passage. And then, the very first thing that came to my mind, to be honest with you, is that I thought of myself as the rich soil. I thought of myself as the rich soil. Yung lupa na fertile. Yung talagang nabuhay doon yung tinanim na seed, di ba? I don't know if you were like that. But to me, for myself, no? Ganyan ako ka-presumptuous. But then, little by little, I discovered myself that I wasn't true to what I thought of me. Na mali pala, yung akala ko na ako yung rich soil. Kayo, ay nakala nyo rin ba rich soil kayo? Rich soil kayo? Di ba dito sabi, yung path, madali lang namatay yung tanim. Nabuhay ng mabilisan, pero namatay din agad kasi manipis lang yung lupa eh. Mas makapal pa yung lupa sa kilikili na hindi naliligo.
Mas nipis lang yung lupa, di ba? So mabilis namatay. Sa thorny, may mga thorns, namatay din agad. Sa rocky, namatay din agad. Natamaan ng suntok eh. Sa fertile, nabuhay. Di ba? Pinipresume natin na tayo yung fertile. But then when you try to know yourself, ano ba yung criterias o yung mga tawag doon, ilhanan ba? Yung mga signs ba? Yung mga makikita mong ilhanan lagi? Sa may Tagalog. Tanda pala. Palatandaan. Okay, palatandaan. Palatandaan ba? Na yung soil is fertile. Ano ba yung palatandaan? Sinabi din dito eh. Ano ba yung sabi dito? But some seed fell on rich soil and produced fruits. Yan pala yung palatandaan na ikaw ay fertile. Namumunga, nagpo-produce ng fruits, fruit salad. Maraming fruits eh, fruit salad to eh. 160 or 30-fold. Namumunga, di ba? Yan pala yung palatandaan. So if you will try to examine yourself, am I producing fruits? But then, wait a minute. What kind of fruits maning itong ipoproduce ng isang rich na soil? Anong klaseng prutas ba to? Alam niyo ba kung anong klaseng prutas to? Dragon fruit. Hindi dragon fruit. Anong klaseng prutas to? Nasa Galatians 5:22 yan eh. The fruits of the Holy Spirit. Alright? Ano ba yung fruits of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 to 23? Okay. Love, joy, peace, patient endurance, kindness, faith, chastity, mildness. Ano ba yung isa? Kulang eh. Kindness, faith, mildness, chastity, generosity. Di ba? Yan yung fruits of the Holy Spirit. Pag wala yan sa'yo, ibig sabihin, hindi ka namunga. At sabi dyan, magmumultiply pa yan. Kasi yung Panginoon kasi, mahilig sa multiplication. Mathematician kasi yung Panginoon eh. Mahilig sa multiplication. Magmumultiply in what way? Say for example, meron kang virtue of love. Meron kang joy. Nagmumultiply yan. Saan nagsisimula? Sa family mo. Kita nyo yung mga ama na nandito. Paano nagmultiply yung faith nila, yung love, yung joy, yung peace. Napasa doon sa pamilya nila, di ba? Nagmumultiply. At yung mula doon sa mga anak, nagmumultiply din. Napupunta doon sa mga classmates. Yan yung multiplication. Kuha nyo? Pag hindi yan nangyayari sa inyo, simulan nyo nang isipin kung bato ka ba? Lupa ka ba na daanan? Ano ka ba? Maraming mga tinik. Simulan nyo nang isipin yan. Pero, itong bagay na ito, mai-examine mo yan sometimes not only by being free of troubles ba? Halimbawa, sabihin mo, meron naman akong virtue of faith. Madali lang yan kung wala pang trials, di ba? Madali lang sabihin, I believe in God when you are in comfortable situation. Walang problems, walang trials, di ba? Madali lang. Pag dumating yung test, dyan yung tunay na pruweba kung nandyan ba talaga sa'yo yung fruits of the Holy Spirit. Kapag inuyog ka na ba? Ano man inuyog? Shaken. Okay, shaken. Kapag Tagalog ka ng giuyog. Inalog. Inalog dahil. Pag inalog ka na ng problema, dyan mo madidiscover if you are really bearing fruits, the fruits of the Holy Spirit. Gaya ng nangyari kay Abraham na pag-uusapan natin ngayon. Ano ba tawag dito? Si Abraham? Okay. Merong covenant of God with Abraham. Karugtong to ng pinag-usapan natin last week. Yung mga covenants, di ba? Nandun tayo sa God comes to meet man na topic. And then we have covenant of God with Noah, and then ito yung kasunod with Abraham. Bago tayo palalim dyan, tanungin ko kayo, ano bang tawag kay Abraham? Father of what siya? Father of faith. Okay. Kilala natin siya bilang Father of faith. Father of faith, ama ng paniniwala. Ngayon ang tanong, sino ang mother of faith? Si Mama Mary. Sa ating mga Katoliko. We believe she's also called the mother of faith. But then you might ask this question, bakit hindi si Jesus yung father of faith? Bakit si Abraham? Alam niyo kung bakit? Hindi niyo alam? Buti naman hindi niyo alam.
Para mayroon naman akong silbi dito. Kasi kung alam niya na, wala na akong silbi dito. Hindi si Jesus yung father of faith because Jesus doesn't have faith. What he has is a beatific vision. He sees God all the time. Faith means you don't see. But then you are convinced about it. Right? Yan yung faith. You don't see it. You are convinced about the goodness of God. Kaya si Abraham yung father of faith. But then, ito yung storya ni Abraham. Ito yung isa sa pinaka-controversial sa mga stories na mababasa natin sa Bible. One of the most controversial stories. Why? Paki-proceed Moses next. Because in the story of Abraham, familiar tayo dyan sa nangyari na inalay niya yung anak niya, di ba? Controversial in the sense na, if you will read other passages of the sacred scripture, God doesn't like human sacrifices. Basahin niyo yan, Deuteronomy 18 verse 10. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering. At mayroong mga similar verses, similar lang yung laman. Deuteronomy 12:31, Leviticus 18:21, 20 verses 2 to 3, Jeremiah 7:31, and 19 verse 5, as well as Micah 6 verses 6 to 7. Ayaw ng Panginoon na nag-aalay ng tao. Ngayon, bakit niya inutusan si Abraham na ialay yung anak niya? Is God contradicting himself? Was he contradicting himself, rather? Nakikipaglaban ba ang Diyos sa kanyang sarili? Bakit kaya? Isipin niyo yung sagot. Pwede kayong hindi sumagot, pero hindi pwede na hindi kayo mag-isip. Tinatanong ko yan para mag-isip kayo, okay? Controversial, di ba? Pag babasahin mo yung Deuteronomy and all other verses na similar lang yung laman, inaalay nila yung anak nila sa mga Diyos-Diyusan. Di ba? Inaalay nila. So what they believe as God, yung gods nila. Inaalay nila. But then when God commanded Abraham, si Abraham naman, mabuting tao siya, di ba? Ibig sabihin, meron siyang sense of awareness na hindi maganda yung inaalay yung anak. Sinusunog ba, pinapatay. Meron ganon si Abraham kasi by virtue, akin itawag dito, natural law yan eh. Nararamdaman mo yan, nalalaman mo yan, natural law, voice of conscience lang. Malalaman mo na hindi talaga maganda na patayin mo yung anak mo. Malalaman mo yan, by natural law, kahit walang marinig na direct command from God, by natural law lang, voice of conscience, you will know that it's not good to kill your son. To offer your son as a sacrifice to God or whatever gods. Di ba? Pero bakit nag-obey si Abraham? First, sagutin ko muna yung unang tanong. When God commanded Abraham, it was not a command of desire. It was a command of test. Okay? It was a command of test. Sinusubukan niya si Abraham. Hindi talaga dahil gusto niyang mamatay yung anak ni Abraham. He was not desirous of that. Sinusubukan niya lang. But then, here comes the next question. Bakit nag-obey si Abraham? Following the voice of conscience, ang sama naman ng inuutos. Halimbawa, bro, utusan ka ng papa mo na patayin mo yung isang kapatid mo. Hindi mo yan susundin, hindi yan under obedience. Hindi ka pwedeng mag-obey sa mga maling utos. Anything that is against conscience should not be obeyed. Hindi yan under obedience. Yung kay Abraham, bakit siya nag-obey? He understood something. More than what we could directly understand upon reading these passages. Saan ba nangyari yan? Sa Genesis 22 yan eh. Hindi ko nalagay dyan, sorry. Genesis chapter 22 yan. Basahin mo lahat yan, even previous verses. Nung nandun si Abraham sa paanan ng bundok, nakoy Tagalog. Sa paanan ng bundok, at the foot of the mountain. Anong sabi niya doon sa kasama niya? Meron silang kasama, di ba? Hindi naman silang dalawa lang nagpunta doon sa Mount Moriah. Silang dalawa lang ba nagpunta? Hindi. Meron silang mga servants. Mayaman sila eh. Kaya kayong hindi mayaman, wag na kayong sumubok na gayahin siya. Meron silang mga servants. So, anong sabi ni Abraham sa servant? Sa mga servants sila, wait for us here. We will come back. We will return. Wait for us here. Wait a minute. Di ba silang dalawa lang yung aakyat sa bundok?
Tapos, sinabihan niya yung servants, wait for us here. Di ba kayo nalilito dyan? Ibig sabihin, Abraham trusted so much in the goodness of God. Kaya siya tinawag na father of faith. Faith in what? Belief in what? What is it that he believed about God? He believed so much that God is so good that he could not go against his promise. Mayroong promise eh. Mayroong covenant na nangyari na he will be the father of all nations. Tapos mamamatay itong anak ko. Aware si Abraham, God could raise him back to life in an instant. Di ba? Aware siya. He had this awareness na God is so good that he could not lie, that he could not go against his promise. He trusted so much in the goodness of the Lord. Kaya siya nag-obey. Yan yung sagot yan. He trusted so much in the goodness of the Lord. Halimbawa tayo, pag meron tayong trials, what would come to your mind? Are you like Abraham? Trusting so much in the goodness of the Lord that he could solve your problem in an instant? Diba? Ganyan ba tayo mag-isip? Like Abraham? Trusting so much in the goodness of the Lord. And that trust led him to tell his servants, wait for us here. Babalik kami, hindi naman mamamatay ito. Nag-promise si Lord sa akin eh. Bibigyan niya ng buhay ito. I will be the father of all nations. Yan yung reconciliation sa controversya na yan. Okay? Continue tayo. Ito yung, why did God call Abraham? Tinawag niya si Abraham, di ba? He was an heir of the Chaldean. Chaldean ba yan? Chaldean? Ano ba yan? Hindi ko alam paano i-pronounce yan eh. Caldero na lang para madali. Okay. Bakit niya tinawag si Abraham? Ang sagot, mayroon po lang telepono sila dati. Meron po sila. Yan yung ginamit eh, nung tinawagan sa Abraham. Okay, next slide. Yan din yung sagot. God chooses Abraham. Nandiyan yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 59. In order to gather together scattered humanity. Lahat. God calls Abraham from his country, his kindred, and his father's house. Genesis 12:1. And makes him Abraham. Abram yung unang pangalan niya, di ba? Abram pala yung una. Tapos ginawang Abraham, meaning the father of a multitude of nations. In you, sabi ng Panginoon sa kanya, all the nations of the earth shall be blessed. Proceed tayo. Laliman natin yan. What was the covenant all about? Di ba, tinawag niya si Abraham, tapos mayroong covenant. Ano yung covenant? It's all about a call and promise. Tinawag siya at the same time, mayroong promises na nangyari. Merong mga panunumpa ba? Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Na-promise. Ang sumpa sa Bisaya, lahim nagmeaning. Iba yung sumpa sa Bisaya, para kang kinukulam ba? Kaya pag manumpa kayo, huwag niyong gawin yan sa Bisayas. Dapat sa Tagalog. Okay? Proceed. Mayroong promises. Ngayon, next slide sis. What were the promises of God? Mayroong three things involved. Land, nation, blessing. Sabi ni Lord, to the land that I will show you. Mayroong land na nag-promise si Lord na meron silang lupain na titirhan. Nag-promise din ng nation. I will make you into a great nation. Magiging father siya sa sanlibutan, lahat ng mga bansa. At blessing. I will bless you and all peoples on earth will be blessed through you. Sa pamamagitan niya, matatanggap ng buong mundo ang blessing ng Panginoon mula kay Abraham. Hindi nyo ba naisip, bakit si Abraham yung pinili? Bakit hindi Pinoy? Bakit hindi si Lapu-Lapu, yung nga ninuno? Yan yung misteryo na hindi natin masagot. and ang ibig sabihin lang yan, God chooses whom He chooses. Huwag mo na siyang diktahan. Bakit si Abraham yung pinili niya? Kasi kung Pinoy yung pinili niya, siguro hindi gwapo yung ano. si Abraham yung tinawag. Misteryo yan, bakit si Abraham talaga yung tinawag. But one thing is certain here. When God called Abraham, it is the will of God that all nations will receive salvation by means of another man. Merong instruments. Sinabi ko niya yan sa inyo, di ba? God wills that man will be saved by another man. Hindi pwedeng tumalon ka na shortcut ka. Ayoko ng mga grupo, ayoko ng religion.
direct to God ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi yan yung will of God. Will ng Panginoon, merong process. Meron siyang tinatawag na tao at mula sa tao na yan, matatanggap ng buong mundo ang blessing, ang salvation. Kasi first part, nagpag-usapan natin yung sa Genesis, di ba? Nagkasala si Adan at si Eva, nag-promise ng salvation. On the spot, the moment na nagkasala sila, after nagkasala, nag-promise ng salvation. Ito yung sangkatuparan yan. Nagsisimula na. Mula noon, nagsisimula na yung promise of salvation ng Panginoon. Nangyayari na, it's unfolding from the time of Abraham. Ayan, continue. The covenant is everlasting. Ito yung covenant. Na-explain ko na sa inyo ano ibig sabihin ng covenant, di ba? Okay? Is everlasting and includes promises of multitude descendants, nations and kings coming from Abraham. Mula sa kanya. Hindi yung pupunta sa kanya, mula sa kanya. The land of Canaan. Yan yung promised land, yung Canaan. As an everlasting possession. At meron ding kasama din dyan that God will be their God forever. Nag-promise, I will be your God forever. Yung land of Canaan, merong parehas na lugar dito sa Cebu, yan din yung pangalan. Dati kasi dyan sa Pardo ba? Alam niyo yung Pardo? Yung Santo Tomas de Villanueva Parish. Yan yung parish nila. Dyan sa bukid na part ng Pardo, mga bulubundukin dyan. Mayroong lugar dyan na hindi pa napangalanan dati. Ngayon meron na. Hindi pa napangalanan. Tapos nagpunta doon yung isang missionary group, mga lay missionary group. Nagtanong din sa mga tao, ano ba pangalan nitong lugar nyo? Sabi ng mga tao, wala pang pangalan to. Pero marami ng mga nakatira. Dati yun, mga siguro 80s or 90s. Yung panahon na yun, nagpunta yung mga missionaries doon. Kaya ginawa ng missionary, binigyan ng pangalan yung lugar. Yan yung pinangalan niya. Kanaan. Bisaya man, Kanaan. In English, Canaan. Kanaan talaga yan. Pinalanglanan niyang Kanaan. Tapos yung mga tao doon, siyempre napuntahan ng mga missionary. Naging palasimba sila. Lagi nang nagpupunta sa Paris pa. Kahit ang layo. Dami nilang pumupunta sa Paris. Naglalakad sila. Para lang makasimba ng Sunday. Naglalakad sila. Mga siguro madilim pa. Simula na sila maglakad. Ang layo hindi man uso yung sasakyan dati. Saka wala pa rin karsada. Wala pang karsada ba? So naglalakad lang talaga silang layo. Ang dami nila dumadating sa simbahan na amazed yung parish priest. Sabi ng parish priest, ngayon ko lang nakita itong mga muka na to. Taga saan ba kayo? Siyempre may pangalan na yung lugar nila. Taga Kanaan kami, Father. In Bisaya yun. Bisaya sila. Taga Kanaan kami, Father. Tapos ilang buwan lumipas, marami pa rin sila. Around 1 year, almost a year na, kumukunti na yung pumupunta sa simbahan. After 2 years, halos wala nang makita nang galing sa Kanaan. Nung una, na-amaze yung pare, ang daming mga taga-Kanaan nagsisimba. After 2 years, nagtanong yung pare, asa naman itong mga kanahan? Naging kanahan yung Kanaan. Mga Tagalog, di naintindihan yung kanahan. Hindi ko alam paano i-Tagalog yung kanahan kasi. Wala yatang Tagalog yan eh. Walang Tagalog yan. Kanaan. Okay, continue tayo. Ano lang yun? Icebreaker, pero wala namang ice. How was the covenant formalized? Okay? God deepens His promise and formalizes it through a covenant ritual. Okay? God instructed Abraham to cut an animal in half. He passes between them as a smoking fire pot, and flaming torch, symbolizing God alone, taking responsibility for keeping the covenant. At yung kinuwento ko sa inyo kanina, yung kay Abraham sa kay Isaac na nangyari, diba, inalay niya. Isa yun sa mga starting point na talagang sumabog simula doon ba, yung blessing ng Panginoon, sumabog simula doon. Kasi na-proved yung virtue ni Abraham, yung faith niya, yung belief niya in God. Na-proved, napatunayan, subok na. Bulldog, super glue. Napatunayan yung paniniwala niya about the goodness of God, about how good, how faithful God is. Kasi ito yung mga promises, land, nation, blessings, yan yung mga promises, di ba? At it was proven na Abraham really believed all those promises. He really believed that God was so good to fulfill all those promises when he was tested to offer his son Isaac. Ngayon, matanong nyo, siguro yun yung
trial niya, Panginoon yung nag-command, di ba? Pero meron tayong mga trials sa mga experiences natin. Masabi nyo sa sarili nyo, ano namang silbi ng kwento ni Abraham sa buhay ko? Wala mang kwenta sa akin yan. Anong connection yan sa iyo? Yung story of Abraham and Isaac, test of faith. Yung mga trials natin, hindi naman narinig mo yung Panginoon, sinabihan ka ba na gawin mo, ito yung trial mo, wag kang magtrabaho. Wala namang ganun, di ba? So yung mga trials natin, mostly, hindi natin alam na darating. Hindi natin alam na darating, di ba? But matanong mo, why is it that God allows trials ba? Bakit niya inaalaw? Bakit niya pinapayagan na mangyari sa atin yung mga trials na yan? Alam niyo kung bakit? Hindi ko rin alam. Alam niyo ba kung bakit pinapayagan ng Panginoon yung mga trials mangyari sa atin? Gusto niyo malaman? Kasi kung ayaw niyo malaman, huwag na. Hindi na natin usapan. Bakit niya inaalaw yung mga trials mangyari? Bakit? Ang daming nagtatanong yan. Pag mayroong trials, mostly ang nangyayari, either you are becoming more faithful or you will lose your faith. You will lose it. The greatest test of faith, ano ba yun? Di ba si Abraham, mayroon siyang test of faith. Sa atin, ano yung greatest test of faith? Greatest trial na ma-experience nyo ba? Yung test na whether God exists or not. Second thing is whether there is God and then He is not caring. He does not care about your problems. Yung greatest test of faith. O kung nga, siguro walang Diyos. Kasi inayaan niya ako magkaganito eh. At kung may Diyos man, hindi siya mabuting Diyos. Wala siyang pakialam sa mga problema ko. He doesn't care about me. Matanggal mo yung ipin mo, God doesn't care about me. Yan yung test of faith. Matindi yan. At marami sa atin na nawawala ng paniniwala pag naka-experience tayo ng matitinding trials. Ngayon, pag hindi mo alam yung sagot sa tanong, bakit niya inaalaw yan, posible na mawalan ka ng paniniwala. You will stop believing. Or you will believe in a God who is not good. Yan lang yun. Ano ba yung sagot? Pinapatagal ko pa kasi. Why God allows trials? Sabi ni St. Thomas, hindi ko nalagay dyan. Ano lang kasi ito eh. Para bang random thoughts. Bakit ba inalaw ng Panginoon yung trial? Sabi ni St. Thomas, there are 4 reasons why God allows us to experience trials. Ano yun? Kaber. Kaber yung rason. K-A-V-R. Alright. First is, for us to know ourselves. Know ourselves. When God tested Abraham, it is not so much that God did not know who Abraham was. Wala namang hindi nalalaman ng Diyos eh. When God tested Abraham, it was for Abraham to discover himself. To know that he was really faithful. To know ourselves. Pag meron kang trials na experience, binibigay ng Panginoon yan o inaalaw ng Panginoon yan para makilala mo pa yung sarili mo. Whether you are fertile soil, whether you are rocky, whether you are thorny, or whether you are just a path. Para makilala mo yung sarili mo. To know ourselves. Second reason why God allows trials, to atone for our sins. Para magkaroon tayo ng something to repay our sins. Of course, it's not with our own lang, but in union with the sufferings of Christ. Para meron tayong ma-unite kay Jesus. Anong i-unite mo kay Jesus kung wala kang trials? O yung joy mo. Unite mo yan kay Jesus, yung joy. Eh, yung justice kasi, nagde-demand ng atonement of sins eh. Meron naman tayong mga kasalanan. So because of the trials that God allows us to experience, we now have something to atone for our sins. Diba? Magpasalamat ka. Meron kang utang ba? Binigyan kita ng pambayad. Magagalit ka ba sa akin? Magpamasalamat ka, di ba? Utang yan eh, nakasala ka. So, paano mo mababayaran yan? O, ngayon, binibigyan ka ng Panginoon ng chance makabayad. Yan yung mga trials mo. Will you be grateful or will you complain about it? Hindi, di ba? Yung iba kasi nagko-complain kay Adan eh. Biniblame si Adan. Bakit ba kasi nagkasala yung Adan na yan? Ayan tuloy. Kailangan tuloy natin mag-suffer. Kailangan tuloy natin dumaan sa trials. Unfair daw. Bias daw. Bias ba? Bias ba na nagkasala si Adan tapos kasama tayo sa effects?
Hindi daw bias. Pero sa totoo lang, naisip niya siguro yan, bias. Yung iba sabi, bias eh. Bias naman yan, bakit kasama tayo? Actually, Protestants commonly do not believe in original sin. Sa atin yan rooted sa mga Katoliko, yung original sin. Sa kanila walang original sin. Walang original sin. Nararanasan natin yung effects ba? Bias ba? Hindi bias. Bakit? Kasi baliktarin natin, sabihin natin hindi sila nagkasala, hindi nag-fail si Adan at si Eva. Kasama din tayo sa glory na matatamasa nila. Matatamasa din natin yung glory, di ba? Yung reward. O ngayon, sabihin mo, bias ka. Bakit kayo pumasa doon sa exam? Tapos, bias, sabihin mo ganun. Hindi mo sabihin ganun, di ba? Tayo yung unfair mag-isip. Kasi kung maganda yung nangyari, hindi mo sabihin bias. Tapos na-fail sila, sabihin mo bias. Di ba? Unfair ka mag-isip, ganyan, di ba? Yan lang yung point. Ngayon, yung test na nangyari is, first of all, to know ourselves. Second is to atone for our sins. And then third is to increase virtue. Ito, napakatagal ng tanong to sa mundo. Wala pang Kristyanismo, hindi pa dumating si Christ sa mundo, tinatanong na to ng mga tao. Why is it that good people suffer and the wicked enjoys riches? Matagal na yan sa mga Stoics. Ngayon, iba kasi yung meaning ng Stoics eh. Pero actually, they were good people. Yung mga Stoics philosopher ba? Why do good people suffer? Hindi naisip yun? Sabi ng professor namin sa philosophy, sabi niya, because if they will not encounter suffering, they will not have the chance to grow in virtue. Halimbawa, nag-gym yung tao. Walang bubuhatin. Lalaki ba yung katawan niya? Walang bubuhatin. Ayun, nag-gym. Saan ka nagaling nag-gym? Meron kang binuhat? Wala. Kaya pala ang payat mo. Wala. There's nothing to lift. There's nothing to grow in your muscles. You will not grow. So you suffer, you experience suffering to make you grow in virtue. Diyan na si strengthen. Oh, paano mag-grow yung virtue of patience mo? Kasama yan sa fruits of the Holy Spirit, di ba? Oh, love, joy, peace, patience. Oh, paano mag-grow yung patience mo? Kailangan merong buwisit sa buhay mo. Yung mga classmates mo, makasama mo sa work, sama mo sa community, kailangan buwisitin kanila. Pag wala nang bumubuwisit sa iyo, wala ka ng chance to grow in patience. Ito nga, nakakatawa itong experience ko, personal experience ko ba? Yung nilalagyan ko kasi ng motor doon sa amin, kapitbahay namin, nag-aalaga ng manok ba? Yung mga panabong, tapos kulang sa lugar. Alam mo, liit lang ng lugar eh. Yung merong space doon sa harap namin, di rin naman sa amin yung lupa na yun. Doon ko pinapark, maraming nagpa-park doon ba? Ang dami nang nagpa-park ng motor doon, nabuwisit na doon sa may-ari ng manok talaga. Ako din, minsan nafe-fail din ako dyan sa test na yun eh. Sabi ko, bakit pa kasi pinipilit niya pang mag-alaga ng manok? Dito, paano ba Tagalogin yung ithan? Umiiti doon sa manok. Sa ano ba? Doon. Ipot. Oh, ipot. Oh, grabe nga, ko lang narinig yan, ipot. Doon umiipot sa mga motor. Tapos imbes aalis ka na, maglilinis ka pa, tatagalan ka talaga. Yung iba, tumitigas na ba? Tagal naman ito. Kukuha ka pa ng tubig, ang layo pa ng kukunan mo ng tubig. Talagang mabubuisit ka talaga. But then later on, reflecting on the test of the virtue ba? Sabihin mo na lang sana, damihan niya pa yung mga manok niya dito. Charot. Nung una, sarap na patayin talaga eh. Sabi ko sa mama ko, kunti na lang talaga itong mga manok dito. Ihanda mo na yung kalaha dyan. Anong kalaha? Lutuin ko na talaga itong mga manok. But then, being a Christian, sa kabilang side naman ng utak ko, wag na lang. Salamat, Lord. Kasi nandyan talaga siya ba? To test your patience, my patience. Si Sinteres, meron din siyang ganyang ginagawa eh. Alam mo yung nagwawali si Sinteres? Naglilinis siya ba? Mga dahon, tumatagak ba? Nahulog yung mga dahon. Nagwawali si Sinteres. Ikaw, ako nung grade 4 ako, naiinis ako dyan eh. Pinapalinis ako ng teacher na mga dahon ng mahogani. Tapos, kakawalis mo lang, marami na namang bumabagsak. Buisit naman itong mahogani na to. Masarap putulin. Pero nung si Sinteres, binabasa ko yung life niya, masaya siya. Sinasabihan niya pa yung, bumagsak ka pa, mga dahon kayo dyan, bumagsak pa kayo. Habang naglilinis siya, masaya siya. Iwan ko lang kung masaya kayo din sa mga buisit sa buhay niyo. Test of patience yan. Okay? At lastly, di ba, saan na ba tayo? Sa growing in virtue, sa R na.
to make us worthy of reward. O yan yung nangyari kay Abraham. Pagkatapos niya maipasa yung test, naging worthy siya sa promise of blessing, promise of nations, promise of land. Naging worthy siya sa reward. Actually yung Canaan, symbolic yan eh. Symbolic yan sa heaven na may experience nating lahat. Yan yung promised land talaga. No, yung sa atin, gumagawa tayo, promissory. Tapos ng promise, sorry na lang. Hindi na mapatutupad eh. Promise, tapos sorry. Promissory, kaya pala. Now, yung tanong, what was the sign of the covenant? God gives the sign of circumcision. Yan yung dahilan kung bakit nagpapatuli yung mga Hudiyo. Okay, as the physical mark of the covenant. At meron ding ibang sign, not the physical mark, but Abraham's name was changed to Abraham. Binago, di ba? Meaning father of many nations. Yan yung sign sa covenant. Primarily, yung circumcision talaga. Kaya kailangan nila dati magpatuli. Meron pa ba dyan? Kasunod? Last na ba yan? Okay. Question, how Abraham's covenant connects to others? Bilisan natin. With Noah, okay, God's covenant with Noah was universal. With Abraham, the focus narrows to one man and his descendants, through whom universal blessings would eventually come. Ito yung connection. Abraham's covenant is the next step in God's plan to redeem the whole world, starting with one chosen family. Yan yung sabi ko sa inyo kanina, the promise of salvation is starting to unfold, obviously, from Abraham. He's as the father of faith. Now, with Moses, ito yung connection. The Mosaic covenant builds on Abraham's covenant. Si Moses galing siya sa lineage. Sa pamilya ni Abraham eh. Okay, Abraham's descendants, yung Israel. Okay. Si Abraham may anak si Isaac. Si Isaac mayroong mga anak. At mayroon siyang anak, sama doon si Jacob. Si Jacob, yan yun si Israel. Jacob. Okay. Huwag kayong malito dyan. Sino ba talaga to? Si Jacob, si Israel. Isang tao lang yan. Si Jacob saka si Israel. Now, the next is connection with David. God promises that a king from David's line will reign forever. Yung king na walang katapusan yung kingdom. This royal covenant looks forward to a Messiah. Siya yung king. Ito yung connection sa David and covenant with Abraham. David is a descendant of Abraham, and this covenant fulfills God's promise that kings will come from you. Genesis 17 verse 6. Lastly, the new covenant. Yung connection is, of course, obvious. Jesus is the offspring of Abraham. Galatians 3:16. And through him, all nations are blessed. Yan pala, yung sangkatuparan na sinabi na all nations will be blessed through you, yung sinabi niya kay Abraham, it was fulfilled when Jesus came. Okay? When Jesus came. Siya yung father na, sa kanya nang galing talaga kay Jesus. Christians become spiritual heirs of Abraham's faith. Pag may paniniwala ka, ibig sabihin, kasama ka dun sa descendant of Abraham. Galatians 3:29. Meron pa ba dyan? Ito yung tanong. Mga patriarchs. Yung mga patriarchs, patriarchs, prophets, ang tanong, santos ba sila? Mga santo ba sila? Sagot sa Catechism, yes. The patriarchs, prophets, and certain other Old Testament figures have been and always will be honored as saints in all the church's liturgical traditions. Hindi ko makakalimutan to, tinuro to ni Brother Ali dati. Paano sila naging santo? Sila si Abraham. Hindi nila na-canonize eh. Sino bang pope nag-canonize sa kanila? They were saints by default. Default. Nauna pa sila sa simbahan eh. Default. Meaning automatically, santo sila, yung mga patriarchs. At we as Christians who are called descendants of Abraham are supposed to imitate his faith. Yung trust niya in the goodness of God. Para maging totoo tayong anak. Kasi yung anak mo bro, pag hindi yan nagmana sa'yo, magdududa ka pa kung galing talaga sa'yo yan. Anak ko ba talaga to? Parang hindi nagmana sa akin. Pag hindi ka nagmana kay Abraham, magduda ka talaga sa sarili mo kung anak ka ba ni Abraham. Kailangan magmana ka sa kanya. Mangliwat ba? Kung ano siya, as a believer, how was his faith? What was his faith? How strong was that faith? We should be like him. Ngayon, last question. Pero last part na yan, sis, no? Okay, last question. Ito, tanongin natin, sagutin natin to. Yun bang nangyari sa Old Testament, yung mga covenants,
Pagdating sa new, pinalitan ba? Was the old covenant replaced by the new? Yes or no? Don't answer, you might be wrong. The answer is no. The old covenant was not replaced by the new, it was fulfilled. Iba yung fulfilled, tsaka yung tinanggal, wala ng kabuluhan. Meron pa rin kabuluhan. Sabi nga ni Dr. Scott Hahn, the new covenant is concealed in the old, and the old is revealed in the new. Di ba? Merong, the Old Testament is in the new, and the New Testament is in the old. Kakalito naman, nililito nyo lang kami. Nililito mo lang kami. So it was fulfilled. Tayo na nasa new covenant are supposed to fulfill in us what was foreshadowed in the old covenant. So hindi ko nahahabaan masyado yan in all other practices. Diretso lang tayo dun sa fruits of the Holy Spirit, sa virtue na kailangan ma-fulfill yan sa atin. Kung wala yan, we have not yet fulfilled what was promised. Okay, nakuha nyo? Hanggang sa makapasok tayo dun sa talagang promised land, siguro hindi man tayo makapunta sa Kanaan, basta hindi lang tayo maging kanahan, makakapasok talaga tayo sa tunay na promised land. Ano yan? Yung kingdom of heaven. Si Jesus ang nag-promise. I think that would be enough for tonight. Thank you so much for your patient listening. Huwag niyong kalimutan yung cover. God bless you.